Po, si Pastor Ariel Latara. Palakpakan po natin kami. Habang po tayo nakatayo, tayo po makapagbukat sa aklat ng Isaiah chapter 26, verse 3 and 4. Amen. Kita niyo na po, Isaiah 26, 3 and 4. Basahin po natin. English po yan dyan. Tagalog po ang babasahin. Ready na po? Verse 3. Binibigyan mo ng lubos ng kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa inyo'y nagtitiwala. Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kulihan. You give him a perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Trust in the Lord forever. Sabi po sa Isaiah, the Lord our God is our Jehovah. Trust in the Lord forever, for the Lord God is an everlasting rock. Tayo di manalangin. Diyos, sa umagang ito kami po ay humihiling ng iyong patnubay at presensya ng iyong banal na spirito. Saan po gagawin pag-aaral? Ikaw po ang patuloy namin maging teacher sa umagang ito. Tutulungan kami upang maunawaan ang iyong salita sa umagang ito. Salamat po kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil ko lang po yung ipagpay. Amen. Mga anak ng Diyos, welcome po muli sa ating pong fellowship. At ako po ay nagagalak ay someone is new. Meron po tayong bagong kasama. Meron naman po tayong nakakasama na. At meron naman po tayong forever na magkakasama na. So, sumaga po ito, God bless. And nagagalak po ako personally sa music. Alam niyo po ako, ang ministry ko po ay music. First love ko po talaga ang music. At nagagalak po ako because natutuwa ako kasi this was my first time again na ma-witness may keyboard, bago ang nagda-drum, baka po hindi napapansin, kung bago mukha po ang drummer natin. Si Dave naman, matagal na yan. So, natutuwa po ako sa Lord. Sabi ko nga, Lord, the more I pray na i-bless mo sila, alam ko, i-bless mo na. Hindi pa pala ka nag-pray. God bless you po, and your labor in the Lord is not in vain. Amen. Continue to serve God. And thank you. Kasi matatapit po natin yan. Sa kasama po ni Kuya Joel, welcome po sa gawain. I hope God will bless you. Diretso lang. Amen? God bless you. Amen. So, dako po tayo sa ating pag-aaralan. Amen. Nasa commitment pa rin po tayo. Kung mag-flashback po ako, the first time na tinuro ko po dito ay factors or aspect of being committed to Christ. Naliwanag ko po doon yung mga aspekto or factors. And then, my second is why. Why God wants us to be committed to Him? Bakit nga ba? Ngayon, sagutin ulit po natin. I will start again with a question. Yung uli po sinabi ko, why God wants us to be committed to Him? Today, ang pag-aaralan po natin, magsisimula po ulit ako sa question. Ang title ko po ay How to be committed to God. Paano nga ba? Una,
bakit. Ngayon naman, sagutin naman natin kung papaano tayo magiging committed sa Diyos. Ako po ay laging nakatutok sa YouTube. Kasi po, nagiging habit ko po ngayon ay manood ng YouTube. At dahil po ang dami nangyayari, yung mga reels sa cellphone nyo, alam ko naman hindi po kayo ignorant pagdating sa cellphone. Madami pong apps, may Spotify, may Twitter, now is X. May Facebook, may YouTube, may may TikTok, and I saw a lot of person who is nag-i-enjoy pagdating sa TikTok. Wala namang masama na mag-TikTok as long as in line in the word or in the line of in the will of God. Wala namang masama mag-TikTok. Kung may karapatan na mag-TikTok ang mundo, mas may karapatan tayo. Hawakan natin yun. Amen? Facebook, ano pa? May IG pa, may Instagram, napakadami. Pero ngayon po, ang pinapanood ko po ay YouTube kasi po ay na-amaze po ako sa mga pastors day o mga churches na nagla-live. Napakadami po sa YouTube. Ang dami ko po rin nakikita mga men of God who is, kaysa naman makinig ako ng mga bagay na I know not appropriate sa harapan ng Diyos, ay mas nag-i-enjoy na ako na manood ng mga preaching ng mga iba-ibang churches, mapa-local or mapa-international. And the one that I admire most ay, siyempre may kanya-kanya naman po tayo. Ano po? Kung nakilala po kayo or familiar po kayo sa pangalan na to, si David Fernandez ba o Hernandez? David Hernandez. And he is always talking about the anointing of the Holy Spirit. Next, si David, nalimutan ko. Ang hirap po kasi i-pronounce yung kanyang last name. Siya naman ay practical pastor wherein mas practical or mas ang Word of God ay ginagawa niyang practical ways in His life. Laging ang kanyang is what is life without God, what is life without the Holy Spirit, what you need to do sa mundong ibabaw na to, how can you separate yourself to the world, and manalig po tayo ay lagi at tumingin ay sa Panginoon. Meron po ako isa, local naman po ito, City Harvest po ba yun? City Harvest. Yeah, City Harvest naman. And I was amazed of their teaching kasi masyado siyang, kumbaga sa Bible, NIV version. Hindi KJ, King James version. Kasi alam niya po, I have a difficult na. Minsan sabi ko, Lord, sige, okay lang naman ang King James version. Pero, mas nag-enjoy po ako sa ESV version, English Standard Version, and New International Version. And meron pa pong isang version pa na gusto ko din, NLT ba yun, o something like. So, yung po isang pastor na narinig ko po sa YouTube, ay sabi niya, may problema talaga ang mundo ngayon pagdating sa commitment. Kasi eksakto naman po, last week, pag open ko lang ng YouTube ko, sabi ko lang, perfect talaga ikaw. Yung hindi mo ba inaasahan na bigla ka mag-open, and then mag-flash sa'yo, within your cellphone, na hindi mo naman kiniklik, ay nag-appear bigla.
Amen po ba? Meron po ba kayong experience na sometimes you are asked God, may tanong kayo sa Panginoon, pero nung binuklat niyo ang Bible, exacto the chapter, the verse, at the chapter, the book, the chapter, and the verse. Tama po ba? Kasabihin niyo pa, oy, timing talaga si Lord, akin talaga ito. Yung ano mo lang, yung hindi mo naman kinalanan na buklatin mo ang aking Bible sa, let's say, sa book of Matthew, or sa book of Luke, or sa Old Testament. Sabi ko, napapatama. Sabi ko naman, galing talaga ni Lord. Laging tama ang timing ni God. So sabi po ng isang pastor dito sa YouTube, may problema ang mundo pagdating sa commitment. Sa totoo lang naman po, ako po takot sa commitment. Aminin ko po, I was afraid of. Meron po akong issue pagdating sa commitment. Sa trust wala ako eh. Pero sa commitment, dyan ako may issue. Takot na takot ako sa commitment. Siguro po dahil sa mga nakita ko, sa mga base sa narinig ko, or base sa pamilya ko mismo. The word commitment ay napakalaking problema sa pamilya namin. Kaya ako po nasabi yun, na kahit po sa Kristiyano, I want to be honest, please, be honest with you. This question is belong to you and the Lord. How is your commitment to God? Kumusta po ang commitment mo sa Lord? Kasi po, sabi ng pastors niya na yun, I don't want to mention his name, ang kahit Kristiyano nagkakaproblema pagdating sa commitment. And I think this is the biggest problem now in Christianity, ang commitment. Amen po. Sa mundo, di ba maraming broken relationship? Why? Because of lack of commitment. Kailangan ko nga po sa mga mag-asawa, for better and for worse, through thick and thin, in sickness and in health. Eh bakit dumadating ang broken relationship? Because of lack of commitment. Mga tao, sa kanilang trabaho, bakit madalas nag-quit ang mga tao? Madalas, more often, nag-quit ang tao sa kanyang trabaho dahil hindi na siya nag-enjoy. Amen? Hindi na siya nasa-satisfy. No, it is your work and you have to love your work, and because you're there, your commitment is in your work. Bakit tayo mabilis magpalit ng trabaho? Because of lack of commitment. Kahit sa kaibigan. Tama? Sa kaibigan. Minsan na, mga kaibigan, may mga pasumpa-sumpa pa. Yes. Di ba? May mga pasumpa-sumpa pa. Tama po ba? Di ba? O may kaibigan niya ng tao sa ganito. Ano po? Hindi promise. O promise ka pa, nabubroken din naman. O promise mo pa nga, pangako ka pa, napapako naman. Because they are locked in commitment. Amen po ba? So that's how important our commitment to God. Amen po ba? And Isaiah 26 verse 3 to 4 said, sabi po doon, trust in the Lord forever. Because commitment means trusting the Lord. Commitment to God is trusting the Lord. Meron po isang kapatiran natin, laging pinapaalala sa akin na, di ba kuya sabi mo, live in the will of God. Tama naman. Amen? And living in the will of God is trusting the Lord.
Dahil ang mga anak ng Diyos ay nababawasan, sabihin ko na lang, nababawasan ha, hindi nawawala. Nababawasan, ang pagtitiwala ay sa Diyos, nahina ang commitment sa Diyos. Amen po ba? Humihina kasi nawawala ang tiwala niya. Sa kaibigan, di ba? Pag nawala ka ng tiwala, himula niya na. Bahala ka na. You're not my friend anymore. Tama? You're not my friend anymore. You are nothing to me. Wala na akong tiwala sa'yo. At pag nawala ng tiwala, putol na ang communication. Tama? At dahil putol na ang communication, wala na commitment. Ganyan din po ba tayo sa Lord? Amen po ba? Personally, alam niyo po, naniniwala po ako that a person must first committed to God before committing to yourself. Amen? Di ba nang tinanggap natin ang Panginoon? Sino na po dito ang tumanggap sa Panginoon? Amen! Di ba? Sabi mo, nung tinanggap mo, sabi ng prayer, ilang ng prayer, ikaw na po ang magmaneho ng buhay ko. Sinundan mo yun. Tama? Ikaw na po magmaneho, ikaw na po maging driver ng buhay ko. Eh bakit minsan tayo ang naging driver? Alis na muna ang Lord, ako muna ang driver. Amen po ba? And where is your commitment to God? Kapag ikaw na nagpatakbo, nag-drive ng buhay mo, wala na ang commitment. Hindi na si Lord ang inyong Diyos ng inyong buhay o Panginoon ng inyong buhay. Amen po ba? Clear po ba ako? Because ako po'y naniniwala na a person must committed first to God. Then, commit yourself to God. And I believe, ang pagiging successful po at pagiging excellent na mga anak ng Diyos ay nagsisimula when we commit ourselves to God. Naniniwala po ba kayo na walang permanente dito sa mundo? There's no permanent in this world except, basa niyo po yan? There's nothing permanent in this world except changes. Changes. Pagbabago. Now, I personally commit. Sabi ko nga, Lord, yung isang gabi, na Lord, magre-recommit ako. Magre-renew ako ng commitment ko sa Lord. Biglang umilaw yung bumbilya ko sa ulo. At bigla akong naisip na, Lord, tama. First, I want to recommit myself to you, and then after that, everything will fine. And everything will all right. Amen po? Now, how? Paano po? How to be committed to God? Paano nga po ba tayo? Ikukumit natin ang ating buhay, ang ating sarili sa Panginoon. Number one, siyempre, how to be committed to God? First, be committed to yourself. Naniniwala po ba kayo sa kasabihan? Ako'y naniniwala sa kasabihan, yourself is your best enemy. Amen? Yourself is your best enemy. Hindi po enemy nyo yung kalapit nyo. Tingnan nyo po yung kalapit nyo. Hindi po yung enemy nyo. Yung nasa likod nyo. Hindi rin po yung nasa unahan nyo. Hindi din yan. Your best enemy is yourself. That's why God encouraged us first to be committed to yourself. Tayo na tinawag ng Diyos. Tayo po ba'y naniniwala tayo ay tinawag ng Diyos? Amen. Yes, we
are called by God with a very divine calling. Pinakamataas na pagtawag. At dahil doon, ang tawag na ito, alam niyo po ba kung ano? Ang pagiging disipulo ni Jesus. Matthew 28, lagi na? Matthew 28, 18, 19, 20. Di ba? Be disciples of Christ. At itong disipulong ito, ako po'y naniniwala na kailangan i-commit muna ang kanyang sarili. Committed to yourself. Philippians chapter 3, verse 12 to 14 said, sabi po ni Pablo, even si Pablo, sa pag-aaral ko po, ang Philippians po ay nasulat ni Pablo, siya po ay 5 years na sa Lord. 5 taon na sa Panginoon. Sino po dito ang 5 taon na sa Lord? Wala. 6 years. Wala pa din. Natatandaan nila pala. 7 years. Wala pa din. 8 years. Wala. Sige, baguhin natin. 10 to 15 years sa Lord. Okay. 16 to 20 years sa Lord. Opo, ang tatanda na natin, Lord. Ay, tatanda pala natin mga kapatid. 21 to 25 years sa Lord. Thank you po. 26 to 30 years sa Lord. Ha? Pwede po age niyo tinatanong ko ha, yung taon niyo sa Panginoon. Amen? Si Pablo po matagal na sa Lord. Nasabi niya to. Tagalogin po natin. Gusto ko muna tatanggalin mo. Buksan niyo po sa Philippians chapter 3, verse 12 to 14. Sino po nakakita na? Philippians 3, 12 to 14. Tagalog po ang babasahin ko para maganda mo pakinig. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Ano po yung mga ito na ito? Siguro po sa tagal natin sa Panginoon, halos na-experience natin lahat. Tama po? Even Paul, na-experience na niya lahat. Siguro naka-experience niya sa batuhin ng batuhin ng bato, o batuhin ng tinapa, ilagay pa namang peanut butter. Eh, kung puso doon ng peanut butter. Meron na po ba? Wala pong peanut butter. Hindi ko pa alam pag itsura ng mana eh. Pero nakakita na itsura ng mana na ibinuhos ni God sa mga Israelita. Meron po kayong idea kung ano yung mana? Ang alam ko, harina yun eh. Pinapay mo yun po. O, sige po dito matagal na sa Lord. At nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi sa nakamtan ko na ang lahat ng ito, hindi rin sa ako'y ay ganap na. So, may word na to eh. Andiyan po ba yun? Yan. Or I'm already perfect. Wala pong perfecto sa mundo. Perfecto, pangalan meron. Pero walang perfecto sa mundo. Amen. Amen. Sabi niya, hindi ko sinabing ganap na ako. Hindi. Sino po dito hindi na nagkakasala? Sino po dito hindi na nagkakamali? Taas ang kamay. Pauuwiin ko na kay Lord. Tama? Sabi niya, hindi dahil ako'y ganap ka, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit I press on to make it on my own because Christ Jesus has made me His own. Tinanggap po ni Pablo na wala siyang magagawa kung wala ang Diyos. Amen po. Kaya kailangan ang utos po ni God, paano po tayo magkukumit sa Diyos? First, you have to commit yourself. Ako muna. Dahil sa tagal na ni Pablo sa Diyos, nasabi pa niya to, brother, I do not consider
my own, but one thing I do. Yan, ang ginagawa po niya. Forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Hindi po siya tumitigil. Marami po mga Kristiyano ngayon, pag natanggap na si Christ, tumitigil na ang buhay. Kumusta po kayo? Tinanggap si Lord, hanggang dito na lang. Wala na yung Great Commission. Amen po ba? Wala na yung Great Commission. Tama po ba? Madami po ang na-experience si Paul according to my studies. Nasabi po niya sa Philippians chapter 4 verse 12, sabi niya, meron po siyang abilidad na maging kontento. Kayo po, kontento na po ba kayo dyan? Kontento na po kayo? Sabi po ni Pablo, I know how to be abased and I know how to be abound. I learned to be abased and I learned to be abound. Naranasan ko ang maging mababa. Naranasan ko din ang maging mataas. Naranasan ko maging mayaman. Naranasan ko na maging mahirap. Naranasan ko kumakain ng kare-kare lechon na etc. Ngayon, bukas, naranasan ko rin naman kumain ng tuyo. Eh tayo ngayon. Nanay, ano ulam? Pinangat. Kabananay. Gulay. Kabananay. Kumain naman. Kaya naman tayo magluluto pa ng karne. At baka naman din tayo kumain ng karne. Hindi tayo mamahalay. Joke lang. Diba? Tayo po mga anak ng Diyos. How can you be committed to yourself? Kung sa ulang pa lang, nagre-reklamo na tayo sa Diyos. Alam niyo po, nagdali-ganito po ako, pero ako po'y nakaranas ng naka-experience na po ng mga ganyang bagay. Nakakain ako ng masarap, nakakain ako ng hindi, pero meron pa rin akong kinakain ngayon. Huwag po kayo mag-alala pag-aaralan po natin. Pero huwag mo lang subukin ni Lord. Amen? Alam ko may mga pagkain hindi kinakain. Bakit? Pero, binugulo ba kayo ni Lord? Baka pagpunta ko sa inyo, pag binuksan ko ang rep ninyo, daming laman. Yun ay kung may rep kayo. Tama? Maraming tubig. Maraming nalagyan ng tubig. At least may tubig ka. Because tubig is life. Water is life. Ano po sabi po niya? Na-experience din ni Pablo na maging mahina. Pero sabi niya, hindi ko tinalulungkot na mahina ako because God is my strength at sa pamamagitan ng kahinatong ito, ako ay kanyang pinalalakas. Alam niyo po ba, according to theologies, may sakit, ayan po ba, may deformity sa katawan si Pablo. Hindi ko alam kung po ba or meron po sinasabi po ba, may nagsasabing may ibang pa. Sabi ni Pablo, many times I sought the Lord. Tayo, sumakit lang ang ulo. Lord, sa tulong mo. Diba? Ulo pa lang yan, ha? Ulo pa lang. Eh si Pablo, sabi niya, many times I sought the Lord to take this away from me, this thorn of the flesh. Tanggalin niya to. Alisin niya to sa akin. Pero ang sagot ng Diyos. Ano ang sagot ni Lord? For my grace is sufficient for all your weaknesses. For I am weak, then I am strong. Yun ang sagot ni Lord. Kaya mo. Eh tayo. Konting hirap lang. Lord, power na. Wala lang ng konting ganito. Lord, what? Because my grace is sufficient for you. Akala mo lang wala, pero meron. Sige, tanong ko po kayo, mga kapatid kong sinamahal, Tagalog ko na, hindi natin brethren.
Kailan ka iniwan ng Diyos? Isa pa. Kailan ka pinabayaan ng Diyos? Diba? Ganyan kabuti ang Diyos. Once you commit yourself to God, everything will follow. Sige nga. Sino iniwan dito? Ulitin ko. Kailan ka iniwan ng Diyos? Isa pa. Kailan ka pinabayaan ng Diyos? Wala. Amen? Walang-wala. Akala mo lang naghihirap ka. Akala mo lang yun. Yung mga yung trials na yan, yung problema na yan, yan ay panandalian lamang. Temporary lang yan. Hindi yan permanent. Pag naman siguro sa buwan na kanila na mahirap ako sa isang taon, ay mahirap ako ng buong taon, naman Lord, mag-question ako. Diba? Sabi mo, anak mo, o ba't ako pinababayaan mo? Bastan mo ang mga ibon. Okay na masagot. Diba? Ang ibon, nag-angsik? Hindi. Nag-iipon? Hindi. Pero hindi siya pinababayaan ng Diyos. Napakalawak ng parang. Alam mo yung word na parang? Yung bakante na ba, yung bakante na. Pumunta ka lang doon, ang daming prutas doon. Pag hindi naman nakakatawa ng bayan, mas wari ko eh. Inakyat yung puno ng bayan, nabibito pa, naglaga ng mga prutas. Amen? Kailan ka pinabayaan ng Diyos? Yan lang po ang natutunan ni Pablo. Kailan naman ay hindi siya pinabayaan ng Diyos dahil nakita po ng Diyos ang commitment niya sa Panginoon. Amen? Nakikita po kasi ng Diyos ang commitment niya sa kanyang sarili na wala po siya, He admitted to Himself na siya lamang ay para sa Diyos. Amen po. Let me put it this way. Every Christian must learn how to commit to learning. Kaya kailangan po natin mga anak ng Diyos na maging open tayo na lagi tayo tinuturuan ng Panginoon. Even Paul, hindi siya tumigil kahit marami na siyang alam. Okay? Ngayon po kasi mga Kristiyano, pag marami ng alam, ang galing manalag. Pag sinabayan ka lang, may person to tell me, di ba? At sabihin naman, di ba sabi ng Lord, ganyan, ano nangyayari? Batuhan na tayo na Word of God. Amen? Even Paul never stopped learning. Hindi po siya tumigil ng pag-aaral sa Diyos. Tayo, akala natin, pag mayroon tayo limang memory verse, enough na yun. No. A Christian is always a day of learning. Kailangan po tayo ay laging nagpapaturo sa lahat ng bagay. Even Paul never stopped striving, never stopped learning, and never stopped committing himself to God. Amen po? Huwag tayo titigil na matuto. Nagkamali ka ngayon. Daladala mo ba hanggang sa isang linggo pa? Hindi. What you commit mistakes now, iba na bukas. Sabi nga ng mga kasabihan, my best teacher is my experience. Experience is the best teacher. Ha? Paano ka matututo kung hindi mo siya mararanasan? Ganun po mga anak ng Diyos. Mapapagawin natin. Halimbawa, sa kainan, may nakita ko yung bagong menu. Ang bagong putahe. Napag-isa na. Kung pa naman sa mga restaurant na yan, yung mga kanilang menu, ang hirap pasahin ng mga ng mga pangalan ng pagkain. Eh, mga ganyan, di ko alam. Alam niyo po nung una, na-experience share lang po ito. First time ko po sa isang first class na restaurant. Palibas na siyempre tayo,
Jologs tayo, di ba? May nakalagay sa menu, weight muscle. Ano kaya yung weight muscle mo? Ang spelling ay M-U-Z-Z-L-E, muscle. Anong weight muscle na to? Ay, in-order ko, hindi ko alam eh. Kaya, hindi ko alam eh. In-order ko. Nung dumating sa akin ang pagkainan sa table, oh my God, tahong lang pala yun. Paano ko nalaman? Kinalaman ko. Ibig sabihin, matuto po tayong laging nagpapaturo sa Panginoon. Hindi mo talaga alam ang mundo. You never know what happened bukas. You will never know what happened today, even mamaya. Pero kung nakakomit tayo sa Panginoon, alam ng Diyos kung ano magagawa sa atin. Alam mo yung muscle na yan, talagang parang inanong talaga yun. Grabe. Tahong lang pala yun. Pinaganda pa. Big muscle, yung pala ay tahong lang pala. Pero kung hindi ko siya in-order, kung hindi ko inalam, hindi ko kinukulas, hanggang ngayon hindi ko masiguro alam kung ano sa ng muscle. Diba? Ang social, big muscle. Samantalang sa atin, isang tahong lang yun. Diba? Iigit mo lang sa kawali, may bawang sibuyas, may luya, may dahon ng sili, sabawan mo, boom! O, tahong! Ewan ko sa mga restaurant yun, ako kung pilitin ang buhay. Nagbubutong tuloy ako. Tinutong tuloy ako. Diba? Ganun din sa Lord. May ipapakita sa atin, may pa-experience sa atin, na hindi natin minsan alam. Pero, God knows, alam mo yon. He will teach you if you willing to learn. Amen po. Magkamali ka ngayon. Learn from your experience. Learn from your mistakes. Sino pa naman hindi nagkakamali? At nasa pagpapunkit eh, na nagmamali ako eh. Minsan, sa tutorial ko, sabi sa akin, tutorial ko, nakakayabag minsan. Tutorial, mali yung computation mo. Ay, sorry, tao lang. Diba? Daanin na lang natin sa joke. Ano ba? Ito, pasensya na. Tao na. Ano yung kata? Di ba na? Pasensya na. Tao lang. Yes, you are tao. And because you are tao, you are not exempted to make a mistakes. At pag naman nagkamali, confess ito, God, Lord, nagkamali po ako. Lord, nagkasala po ako. Romans 10, Romans 10:9. Opo. Tama? Romans 10:9. Marami tayong susi sa Word of God na pwede na gawin natin panuntunan upang tayo ay muling maglakad bilang mga anak ng Diyos. Pag kamali ngayon, hindi na ako sisimba sa isang linggo, kamali na ako, hindi na ako tatanggapin ni Lord. Marumi na ako. Kawawa naman ako. Hindi ganun si Lord eh. The more tayo nagkakamali, the more tayo nagkakasala, mas gusto nga ng Diyos lumapit pa sa Kanya. Sino ba naman magtatama sa atin kundi ang Diyos lang eh. A Christian must willing to learn. Learn from your mistakes. Sabi nga, experience is the best teacher. Hindi naman talaga tayo matutunan, di ba? Hindi tayo marunong magmahal. Sila nagtulong sa atin. Ang Diyos. Hindi tayo marunong magpatawad. Sila nagtulong sa atin. Ang Diyos din. Diba? Sabi nga, kung gano'n kalayo ang east to west, ganun kalayo, ganun kalawak ang pagpapatawad ng Diyos. Imagine mo, sipin na lang po. Amen po ba? Now, verse 13 to 12. I know. Verse 3 to 4. Nasaan ba ako? Mawala niyo ako. Philippians chapter 3, verse 12. 13 to 14. Yan. Yan po ang gawin natin. Huwag tayong titigil. Kasi ang mga tao ngayon, narinig ko ba yung kanina? Pag nag-away tayo, ewan, di mo. Wala ako pa kayo. Hindi ka ko naman ka sa mundo ko. Kahit di mo upansin sa taon, hindi mo mabuwasan ang buhok ko. Hindi mo mabuwasan ang pagkatao ko. Kahit di tayo mag-limit ng isang taon. No. Ang sabi po ni Pablo, forgetting what lies behind. Ang mga anak ng Diyos po kasi, kahit ako naman po,
sorry. Sorry, Lord. Alam niyo po ang weaknesses ko before, ang hirap po magpatawad. Katatawanan ko. It's hard for me to forgive. Kahit sabihin nila na to forgive is to forget, hindi po ako nun. Hindi ako ganun nun. Lalo, press na press pa yung ginawa mo sa akin. Tapos pag nagkikita tayo, kumukulo ang gusto nyo. That is me before. That the Lord teaches me. Ginawa niya ako na magpatawad. Nung mabasa ko po sa Bible, na sabi po niya, love your enemies. Totoo lang po, ang hirap. Pero salamat sa Lord, tinuruan po niya ako because para niya akong estudyante na nagpapaturo sa kanya. Ganun na po gawin natin. Sabihin na natin na God is my teacher and I am His student. Forgetting what lies behind. Kalimutan namin mga nakalipas. Tama? And straining forward to what lies ahead. Amen? Kung may nagawa, patawad na lang. Katulad na din ni Pablo. Amen? Siguro sa dami ng mga gumawa ng pagkakamali kay Pablo talaga nasabi pa niya na kalimutan natin ang nakaraan, tingnan na lang natin na yung nasa unahan. Amen. Amen. Forget the past, look on the present or in the future. Ano po, verse 40, I press on toward the goal for the prize of the upward call of Christ in Christ Jesus. Press toward the goal. Lagi po ba ang ating kung mindset ay lagi tayong meron tayong ina-ascribe na prize sa Lord. Na hindi ako pwedeng tumigil. Nagabi po nanonood ako ng Roland Garros, French Open. Sinili po ako sa long tennis. Ang nag-champion po ay talaga nagkwento na nanonood po ako ng long tennis sa Balenga po at si Coco ay nanalo po si Coco. Ang sabi po niya doon ay sa interview po niya na ano na po ako, sinabi na I never stop learning. I never stop to be perfect. Amen? Hindi na po talaga na magiging perfect eh. Dadaan po tayo sa pag-process. Katulad ng dito. Ang sabi sa Bible, ang dito ay sinusunod bago maging tunay na dito. Amen po? Commit to grow. Sabi Lord, commit to grow. Lago tayo spiritually. Huwag tayo mabubonsay. Amen, mga anak ng Diyos? Commit to grow. At ang pag-grow nyo, alam niyo na kung ano mga dapat nyo gawin. Kung gusto nyo na tayo ay lumago. Yan, alam na namin na yan. Commitment to grow spiritually continually. Hindi malago ngayon. Bukas, isang linggo, wala na. Amen? Sabi nga, let your light so shine. So, pag ang ilaw natin ay hindi na medyo, mapupundi na, charge na sa Lord. Amen? Ang hirap kaya ng nade-drain. Amen? Naranasan niyo na po na ma-drain. Kaya sabi na, di ba pag nabili ka ng cellphone, sabi ng mga nagtitinda o yung technician ng phone, kapag ang phone nyo ay 50 or 10 or 15% na lang, i-charge nyo na agad, huwag nyo na drain. Amen? Kung yung antay maging 0% pa yan, mag-charge na agad. Amen? Mga anak ng Diyos, commit yourself to grow spiritually. Alam niyo na yan. Ba't kayo lalago? Amen? Alam niyo yung mga paraan. Hindi ko na lang pagdilitin. Kayo mga 15, 20, 25, 30 years sa Lord, alam niyo na mga pamaraan kung paano tayo lalago. Amen? Saan tayo lalakas? Tama. Amen? Lalakas ba tayo? Lalago ba tayo? Kung ang babasahin natin ay mga pocket books na tungkol sa
love. Kapag taas mo magbasa, ikaw ang apektado. God can do Holy Spirit, you know. Dapat na hindi ganyan. No. Read books. Read literature about God. Manood kayo, dami ngayon. Sa Netflix, di ba? Ang dami mga Christian na movie. Baka ko wala akong tapat. Tapos, sa pinapanood ko, yung batang si Gabriel. Ganda po naman ako. Pagin po yung link, po-forward ko po sa inyo. I am Gabriel ang title. Ganda po naman. Amen? Never stop. Amen po ba? Never give up learning, mga kapatid. I love you with the love of the Lord. Never give up learning. Huwag po kayong itigil. Huwag niyo pong susuko. Continually to grow spiritually. Continually. Diretso po tayo. Amen! Amen! Isipa po ba kayo? Amen! Kung hindi nyo ako yung kalamin siya, at mukhang tulog na ata. Ang hirap ang pagbitin ng tatay. Number 2. How to be committed to God is be committed to your call. Sino mo na dito ng It's Showtime? Ay, mga kapuso pala kung mga nakarap ko. Sino dito ako pamilya? Ay, wala ka na. Kapuso. Ay, ano kayo? Kayo? Ano? Kaano po kayo? Ka-Netflix. Ka-TikTok. Okay? And one time po nanonood ako ng Showtime. Nagtanong po si Vice Ganda, naniniwala ka ba na ang tao ay walang talent? Sabi doon sa contestant. Sabi ng contestant ay, hindi po. Hindi po ko naniniwala na walang tao walang talent. Abay, ang matulog po ay talent. Napanood po yun. Ang pagtulog po ay talent. Sabagay, may nagtulog na tulog. Be committed to your call. At naniniwala po ba kayo na kayo po ay tinawag? Isaiah chapter 12. Romans chapter 12 verse 6. Ito po ang inyong tatandaan, mga anak ng Diyos. Wala pong tao, walang talent. At wala pong tao, palda natin yung tao, walang Kristiyano na walang talent at walang Kristiyano na walang gift. Ano bang gift? Having gifts that differ according to the grace given to us, ano po sabi doon? Let us use them. Sabi niyo po sa ikalapit, use them. Naniniwala po ako na walang Kristiyano, walang talent. Lahat po ay may talent, lahat ay may gift. Amen! Yan. So, ano yung gagawin natin sa talent at gift na yan? Sabi, use them. Be committed to your call. At naniniwala po ako na lahat po ng naandito ay may talent. Amen. May gift. Amen. Nasaan? Where? Ang tanong, nasaan ang gift? Nasaan ang talent? Nasa loob ng rel, pinalalangin. Nasa loob ng tupador. Matanda yung word na yun. Nasa loob ng cabinet. At pag alikabok na, pupunasan. Pinunasan lang. Ibinalik ulit sa cabinet. Ano ba yung figurine? Amen? Lahat ng mga anak ng Diyos may talent. Amen. Lahat ng Diyos may gift. Amen. Sige, isa-isay natin. Basahin natin Romans chapter 12, verse 6. Tingnan ninyo kung ano meron kayo. Tingnan natin. Tagalogin para mas maganda. Verse 6. Verse 7. Kung paglilingkod ang ating kaloob, sagot.
Babasahin ko po. Verse 7. Kung paglilingkod ang ating kaloob, Maglingkod tayo. ano po sabi? 1, 2, 3. Maglingkod tayo sa Lord. Maglingkod tayo. May gift na ng paglilingkod. Nasaan ang mga maglilingkod na to? Nasa bahay. Tulog. Pipi. Amen? Hindi ko masabi ito sa salita ng Diyos. Tuloy natin. Magturo ang tumatanggap ng kaloob sa magturo. Wala kayo nun? Meron kayo. Hindi ako naniniwala na wala. Meron, amen. John 3:16 lang sabihin mo at sabihin mo mahal ka ni Lord. Nagpunta dito ang Diyos, si Jesus para iligtas ka. Marunong ka na magturo. Amen. Kala nyo lang, teacher na may karapatan magturo. Hindi. Lahat tayo, lalo po pa kayong anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Na-encourage ko na po ba kayo? Amen. Kung meron ka daw na paglilingkod, Maglingkod. kung merong talent ng pagtuturo, Magturo. diba? Galing sa mapakinggan. Diretso tayo. Tingnan natin kung ano meron tayo. Verse 8. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Wala ako niyan. Dati. Wala ako niyan. Wala po ba akong ano? Alam niyo po ba, yun yung mga taong meron dito ng anak na walang gift sa gift. Yung ba, yung gift of encouragement ba yun? Yung magsalita ka lang ay talaga, ayoko kung nasasalita ako, hindi ko alam kung naberas yung nakikinig sa akin. Daanin ko sa Diyos, lalong pinaniwala. Seryosohin ko naman, lalong pinaniniwala sa akin. Amen? O sige, diretso pa tayo. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, Magbigay. magbigay kayo. Diretso ba? Kung pamumuno naman, mamuno kayo. Kung pagkakawang gawa naman ang inyong kaloob, gawin ninyo itong, gawin niyo ng buong galak. Okay po ba? Doon sa mga nabanggit ko po, meron po kayong gift doon. Opo, amen. Lahat meron tayo, kaya wala kayong gift. Wala kayong talent. Kawawa naman ang mga anak ng Diyos pag wala ng talent. Amen? Sabi ko kay Sister Katoy, okay yung music natin na. Parang kung sa pagkain ay chop suey. Sarap to. Sino kinakain ng gulay? Hoy, kumain kayo ng gulay. Mapahawa ng buhay. Pero yun yung karne. Parang ito. Para silang chop suey. Kasi kanya ako nagpapasalamat kanina. Si Jovan, bago pa lang po sa church natin, and I never expected him na ano siya mag-drum. Si Jacob, hindi po taga-ating yan. Yan po'y taga-ibang tribo yan. Pero magiging atin na yan kasi dito ka na ba bro? Naging hap-hap siya. Ay, hap-hap. 50-50. Parang kasi hindi nakakaalam, yan po ang mapapakasawa ng ating pastor. Tayo ka. Yan po ang guwapo, handsome, sabi nga yan tall, dark, and handsome. Wala nga lang tall. Pero at least may handsome and dark. Dark and handsome. Wala nga lang tall. Ha? T-O-L na lang. Yan po. Kaya pag po sila kinasal na, ang friend ko po talaga dito na yung mga yan. Para masaya. Nasasayang dito kanina. Sa isang linggo po, mas kompleto sila. You know why? Ako ilalagay ko ang isang burgatol.
kumpleto na ulit kami. Diyos ko po yung mga bago at mga luma. Huwag natin magbuklatan ng luma at baka tayo magkabuklatan ng hilal. So, kami po, natutuwa ako kanina. Sabi ko, hindi naman mag-be perfecto, ano po. I never said it perfect. Pero sa Lord, okay yun. Amen? Nagpo-connect naman kayo, di ba? No? Di ba? Si Jacob, si Dave. Meron pa tayong sambilan ng gaganda. Ang gaganda ng sambilan. Di ba? Okay, pieces. Ang ganda. Ganda pa rin isa ni, pinubo na ko. Sinachat ko siya. Gusto ko ito. Diba? Kaya sabi ko, Lord, salamat. Dahil pinagbibigis mo kami ng isang espiritu. Na kahit saan kami galing, pag nagsama-sama kami, iisa ang aming layunin, ang parangalan, at purihin at itaas ang pangalan ng Panginoon. Ano niyo po, si Jovan, sabi ko, Jovan, buti naman, parang mali pa yung word ko kahapon eh. Uy, Jovan, buti nandito ka. Isang pa siya pauwi, ko. Sorry po sa word. Minsan hindi ko pa minsan na din yung salita. Hindi ko pa masyadong slip of the tongue sa akong minsan. Pero ano kung nag-get niya ako doon, God bless you, brother. And I hope to see you forever. Sabi niyo, say, use your talent. Use your gift. Kung anong meron kayo, gamitin ninyo. Kung madaldal kayo, ay gamitin niyo sa pagtuturo. Kaysa naman makipag. Marites. Buti ba? Diba? Gamitin niyo sa pagsasalita ng Diyos. Kaysa naman makipag-maritisan tayo, wala tayong mapapala dyan. Wasted. Kung marunong kayo kumanta na agad kayo. And kung pakaliwat pa kanan, sabi nga, practice makes perfect. Ganun yung tanong pa din. Nobody's perfect. Why practice? Sa pong kaso lang po yun. Diba? Kaya nga tayo nag-practice para mag-perfect. Alam mo natin yung practice at tumayo ng tayo dito. Baka tayo utago ng hindi. Amen? Mawawala tayo sa halos. Amen? Use your talent. Kung may talent ka, naku, paggamit mo na sa Lord, huwag kang mananatiling tagabutas ng bangko sa church. Uy, akin ko ang tingin. Ayoko na yung tagabutas ng bangko sa church. Minsan nga, alam niyo po, sa tagal ko na nagtuturo dito, alam ko na kung saan nakaupo kayo. Parang memorize ko na, ay, doon si brother, ay, doon si sister. Kaya pag nawala kayo, wala. Alam kong wala. Kasi para bang yung upuan na yun, para bang tinatakanan niya ng akin dito. Kaya pag nawawala kayo, huwag yung mawawala, namimiss ko kayo. At akin na pupunta dyan. Use your talent. Use your gift. Yeah? Kung marunong kayo kumanta kayo. Kung marunong kayo sumayaw kayo. Kung gusto niyo makipagchismisan, ay pagchismisan natin ang salita ng Diyos. Amen. Amen? Amen po ba? Use your gift, use your talent. Because commitment to ministry means putting your talents and gift to work. Yeah? Commitment to God means using your talent. Sino mo may talent dito? Ano man yan? Sino may talent dito? Kahit ano yan? Amen! Amen! Sabihin natin, use it. Eh? Para lang yung going to live. Use it. Sinulog ako na. Kasi napamilya ako eh. Kung kaya naman nagkakuso, nalod ako one time ng PBB ko lang. Sino nasa PBB na yun? Sa puso at kapamilya. Buti na lang may name tag. Nakikilala ko, pero kung tutusin, hindi ko kilala yung mga yun. Kilala ko sila, no? Kilala ko mga kapamilya, pero kung puso, talagang wala akong kakilala. Buti na lang may name tag. Ano gusto niyo gawin natin dito? Pag-a-attend tayo, may name tag pa tayo para magkakilala tayo. Gusto niyo yan? Yung diba? Your talent. Use your talent.
Use your gift. Amen? Kaya nananawagan po kami. Nananawagan po ang Gift. Use your talent and gift to Jesus, the Father of life. Amen? Amen. Pagkamit na po natin. Baka po hindi tangain. Nakagawin ito tangain. Sa kamote yung may nagkakos sa bulok. Diba? Ang tanga ng kamote, pag hindi mo natanggal, ano mangyayari? Makukurap na lahat. Tama? Boys, tingnan niyo po makurap. Huwag na kayong magpa-apekto sa tama. Tanggalin na natin. Amen po ba? Use it in the glory of the Lord. Amen po ba? Amen. And last but not the least, palakpakan naman yan. Diba, palakpakan kasi last na. Number 3, be committed to your church. How to be committed to God? Be committed to your church. Amen po ba? Amen. Amen. Parang yung naman kailangan mo rin. Be committed to your church. Kasi minsan nakakaya din po sa Panginoon. Alam mo, may gawain dito. Kaya lang, na-tie ka ba sa ibang gawa? Na no matter how you try, or no matter how you exert an effort na umatin, hindi ka nakaka-attend kasi may commitment ka naman sa iba. Kaya sabi ko, Lord, dito sa category ito, na I want to ask forgiveness to God. Kasi hindi ko talaga ako maka-attend. Sorry, I love you, the love of the Lord. Pag midweek, kasi pag hindi po ito ma-escape, hindi naman pwede ng midweek ay ilipat ko ng Friday. Kaya ang midweek, Wednesday, yan na po. Kaya sabi ko, Lord, gagawa naman po ang paraan ng Panginoon na maka-attend din ako. Kaya lang sa panahon po ng may pasok, siyempre, limited yung time ko and I was committed to my commitment. Hindi na po yun. Kaya, hindi man maganda or maganda man sa pandinig, hindi ko kasama sa laman, pero kasama niya pa sa Spirit. Absence in the flesh, but present in the Spirit. Nasa prayer pa naman po kayo. Ito, biglang tawag yun. Hindi po. Kaya sabi ko, be committed to your church. Mga anak ng Diyos, find time to commit yourself to this church. How? Be responsible members of this church. I personally, I urge you, my beloved brethren, be responsible members of this church. Find time to commit yourself and be responsible to Jesus, the fountain of life. Amen po. Be commit responsible. Responsible to the church means going to church regularly. Find time. Alam ko po na darating din yung time na hindi po natin inaasahan na may mga pagkakataon na hindi po tayo maka-attend. Pero sabi nga ni Lord, bawi na lang anak. Bawi na lang. May pagbabawian naman niya. Going to church regularly and I love you with the love of the Lord. Going to the church regularly and punctual. Sorry po. Punctual. Kasi po tayo mga hindi ko po alam kung hanggang saan tayo matututo pagdating sa oras. I personally urge you, my beloved brethren, please be perfect when it comes to time. Hindi ko po alam kung ano po sakit talaga ng mga dinanak ng Diyos, ng mga Pilipino. Lagi tayong Filipino time. Hindi na tayo makagraduate sa Filipino time na yan.
Hanggang kailan tayo matututo? Hanggang kailan tayo makakagraduate sa Pilipino tayo? Sorry po ha. This was a lead to me by God. Be punctual. Be punctual. And attend church regularly. Because commitment is also means loyalty. That's why God encourages us to be committed to the church. Because once you commit yourself to the church, is equivalent of committing yourself to Him. Amen po. Amen po. Be committed to your church. Attend regularly and punctually. Pero, hindi lang attendance dapat. Okay? Hindi lang attendance. My beloved brethren, be involved. What I meant of being involved. Being involved. Hindi lang attendance, hindi lang lagi Sunday nandito, hindi lang Wednesday, hindi lang Saturday, hindi lang practice, but instead, be involved sa loob ng TFM. Be involved. That's why I talk to you about your talents and about your gift. Use your gift, use your talent inside the church and outside the church. But today, I encourage everyone to be involved. What you can do for the glory of the Lord, whatsoever you do it for the glory of God. Pag napunta naman kayo dito, gumagawa ka ng hindi namin alam, gumagawa kayo ng hindi namin kita, nasa ng reward. Alam niyo yun? Nasa Diyos ang reward. Wala sa amin. Amen po ba? Be involved. Get to know each other. Ito po minsan ang sakit ng mga churches dito ba? Pagka-attend to it. Pagka-attend, alis. Instead, find time. At least 5 to 10 minutes to know Him. Ako, sabi ko nga, ouch! Minsan hindi ko na ito nagagawa. Kaya lang, I try my best. Get to know. At least makipag-binay ka man lang. Alam niyo po, yung makipag-kamayan. Di ba? Mamaya, pagkamay mo, meron pa nakaibig dito ng 500. Sarap. O, di ba? Di ba? Hindi po minsan nakaka-experience ako ng gano'n. Hindi na lang po ako magbabanggit. Oo, sa totoo lang. Hinapin na lang ako. Kuya, God bless you. Hinamayan ako. May problem ko parang may papel. Pero ito tinignan. Kasi akala ko papel lang. Siyempre, hindi ko muna tinignan. Ginanyan ko, nakakaiya. Pero nung pagdali ko, ginanyan ko na. You never know. Sabi nga natin yung Santos, you can never know. Amen? Getting to know. Magkakaroon ito. Sabi nga sa Romans, break one another with holy peace. Huwag naman tayo gano'n dito. Tama yan na lang. Honoring embrace. Di ba? Get to know. Ano pa? Be involved means, pag mayroong Bible study, sama tayo. Ayan, may Bible study na si Sir Sonia. Usap po tayo after lahat. Meron lang po Bible study dyan. Meron tayong visitation. Kung meron tayong time, chat. Saan po kaya meron visitation? Available po ako. Kasama po ako. You're mostly welcome. Amen? Ano nga nagkano? Ay, talagang nag-roll ko lang. Diba? Kagalakan po namin na makasama po namin kayo kapag meron kami Bible studies, meron tayo visitation, meron tayo follow-up. Ako nakapag-promise na ako pala kay Pastor Eda. Mga minsan po gugulang ako dito. Paano na ako doon ng escalator. Dito kaya nagpapabasin. Kahit pagkaasan mo ba? Pinakikado na, talagang nakakawag ako. Talagang saktan din dito. Pero because I love the Lord. Oh Lord,
I love you. Di ba? Kaya dito kasi, ano mo gawain ng church? Hindi mo. Ano mo gawain? Pag kumain ka rin dyan, praise the Lord. Magsiga kayo sa baba, praise the Lord. Alam niyo kung bakit? May bunga na yung ating rambutan, meron na naman i-harvest. Kung kayo pumunta dito na mag-harvest na kayo, wala mo lang kayo yung ang bag. Diba? Maglinis kayo ng church, praise the Lord. God will reward you. People. Alam niyo na may mga agil, mag-agil-agil ka to, ay praise the Lord. God will reward you. Ano ba, may pangko tayo dyan. Ang nanatawagan ko, baka gusto niyo mag-comment. And that is a gift. Tama mo ba ako? Hindi ba? Asanda, kung meron kaloob ng paglilingkod, Maglingkod. kung may kaloob ng pagbibigay, Magbigay. yan lang niya, mamaya. Bigay yan. Amen? People. And because we know that commitment is also called loyal. Amen. 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 So, be committed to that. How? Una, be committed to yourself. Ikalawa, be committed to your call. Number 3, be committed to your church. Do you love the Lord? Mahal niyo po ang Panginoon? Amen. Mahal niyo po ba si Lord? Amen. Mahal niyo po si Lord? Amen. Pretending ako po si Jesus kayo si Peter. Ano masabi ni Jesus kay Pedro? Pedro, mahal mo ba ako? O, wala na po yun. Hindi mo paman. Sabi ni Jesus kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? O, ikaw ko na nag-inig. 3 beses niya tinanong. Yung pala, 3 beses pala niya. Amen? Do you love the Lord? Lahat na nagmamahal sa Panginoon tumayo. Hallelujah. Let us recommit ourselves to the Lord. Give yourself to God. Whatever talent you have, whatever gift you have, commit it to the Lord. Amen? Hallelujah. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Whenever you close your eyes and raise your hand to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Today, Lord, we recommit ourselves to you. Help us, O God, in every way, in every situation, at sa lahat ng pagkakataon. Help us, O God, to trust fully and fully to you, O God. Hallelujah. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by
Amen.